Kasi po sir, kapag po nagagalit o wala sa sarili si Ma'am Charmy, ginagawa po niyang punching bag si Ma'am Berna. Isang beses lang naman yun nangyari. Hindi naman yun issue sa akin. Ay hindi po isang beses yun, sir. Mga 3 o 4 na beses na po yan. Kapag po umuwing galit si Ma'am Charmy, binubugbog niya po si Ma'am Berna. Pumapayag naman din po siya. Sinasabi ko na sa kanya na may problema sa pag-iisip yung anak niyo. Ayaw niya naman pong maniwala sa akin. Sabi ko sa kanya dapat dinadala na yun sa mental hospital para naman magamot. Pabago-bago po ang mood niya. Tapos kapag nagulpi na niya si ma'am, ayun, pagod na po. Tapos matutulog. Paggising niya, okay na ulit yung mood niya. Mabait naman po ulit. Tapos hindi na niya alam kung anong ginawa niya. Hindi po ba yun may tililing? Bilang isang mabuting madrasta, sinalo na ni Berna ang lahat ng sakit. Mahal naman siya ng mga anak ng asawa, pero sadyang may pangyayari sa buhay ng bawat isa na magbibigay ng naiibang pag-uugali. Bilang tinanggap na yun lahat ni Berna, makakaya niya pa kayang talikuran ang pagiging martir? Hanggang saan ba dapat ang pagmamahal ng isang ina? Dapat ba ay nakakasakit ito? At paano rin makakalaya ang isang tao sa parusa ng itim na kapangyarihan kung maging siya hindi alam ang kanyang pagkakamali? Sure ka na ba? Kinakabahan ako eh. Baka hindi ako matanggap ng mga anak mo. 1 taon pa lang namamatay yung nanay nila. Alam na yan ng mga bata. Kinausap ko na sila. Matatalino naman sila, kaya alam kong maiintindihan nila kung ano tong nangyayaring to. Alam ko rin na naghahanap ng kalinga at gabay ang mga bata mula sa isang ina. Nag-aalangan kasi ako eh. Kasi naman yung mother mo hindi sang-ayon na ipakilala mo agad ako. Parang tama siya na nagluluksa pa ang mga bata. Tapos may bagong nanay na agad silang makikilala. Maniwala ka sa akin, matatanggap ka ng mga bata. Hindi na to kailangan pang patagalin. Tara na, pumasok na tayo. Tingnan mo, ayan na sila naghihintay na sa atin. O mga anak, hali kayo. Ito si Mami Berna nyo. Hello po! Hello, ang cute mo naman. What's your name? I'm Charmy Love Martin. Pwede po yakap? Ay, sige. Ang lambig mo naman. O di ba? Sabi ko sa'yo mabait yung mga bata eh. Ikaw rin, yakap ka na kay Mami. May 2 anak si Moy. Ang panganay niya ay 7 taong gulang habang ang pangalawa naman ay 5 taon. Si Charmy ang bunso. Parehas na mabait ang 2 bata kaya mabilis din nilang natanggap ang bago nilang ina. 2 taon ang lumipas noong ikinasal na rin sina Berna at Moy. Mabilis lang ding lumilipas ang panahon pero walang nagbabago sa pamilya nila. Hindi aakalain na hindi si Berna ang tunay na ina ng magkapatid. Dahil mukhang magkakasundo pa silang 3 kaysa sa ama nila. Maasikaso at mapagmahal din kasi si Berna, kaya talagang mahal din siya ng mga bata. 10 taon ang lumipas. Oh, saan ka pupunta, Charmy? Ano yung suot mo? Anong oras na Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka nalalabas ng bahay? Ano ka ba? Hayaan mo na siya. Dalaga na rin naman siya. Huwag mo masyadong paghigpitan dahil baka lalong gustuhin na makawala. Hayaan mo siyang mag-explore. Yung maranasan na ma-enjoy niya naman yung teenage life niya. Hindi naman ako magiging pakawala doon, Daddy. Tsaka nagpaalam naman na po ako kay Mami. Alam na rin niya kung anong oras ako uuwi. Kahit na, hindi ka pa rin nagsabi sa akin. Palibhasa, alam mong papayagan ka ng mami mo eh. Kahit na anong sabihin mo. Ay, kayo talagang palaging nagkakampihan no? Basta sinabi ko sa kanya na dapat alam niya yung limitasyon niya. Hindi naman porket lumalabas siya kasama ang mga kaibigan niya magiging masama na ang mangyayari sa buhay niya. Para naman makapag-enjoy siya. Kapag tumanda na yan, hindi naman na rin yan maglalalabas masyado kasi magiging busy na siya sa trabaho niya. Kaya hayaan mo na muna siya sa ngayon. Ay, ano pa bang magagawa ko? Sa pinayagan mo naman siyang umalis, di ba? Yay! Salamat, Mami! Alis na ako. Love you both! Ay, ikaw talaga, Han. Masyado mong ini-spoiled ang mga bata. Hindi naman sa ganun.
Ang inaano ko lang yung kasiyahan nila. Tingnan mo yung panganay mo, nag-i-enjoy pero mataas pa rin palagi ang grades, di ba? Para magkaroon din naman sila ng buhay, hindi yung puro paghihigpit. Alam mo, yung mga ganyan, kaya naman na nila maging responsable sa buhay nila. Kaysa paghigpitan mo tapos ang gagawin, magiging sinungaling para lang matakasan ka. Anong gusto mo? Yung tumataka sa'yo ang mga bata o yung nagpapaalam ng gagawin nila? Ay, ewan ko ba. Ikaw naman ang nanay eh. Baka ganyan talaga ang mga nanay. Kapag ako kasi, naku, may oras talaga ang uwi nila. Bawal sa akin yung labas-labas na ganyan kasama ang barkada. Magtiwala ka lang. Hindi naman masisira ang buhay nila. Naging sandigan ng magkapatid si Berna. Para silang magbabarkada lang na nagkakaintindihan. Walang takot, walang pangamba ng panghuhusga. Ganoon naging bukas si Berna sa dalawang bata na itinuring na talaga niyang anak. May mga problema sa pamilya nilang dumarating, pero normal lang naman yon sa buhay. Nagagawan din naman nila ng paraan nang hindi nagkakawatak-watak. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga taon. Nagdalaga na ang dalawang anak ni Moy. Ang panganay niya, piniling bumukod ng bahay dahil nasa malayo rin ang trabaho niya. Isang beses sa isang buwan kung pumunta sa kanila, bukod pa sa mga espesyal na pagdiriwang. Isang araw, napansin ni Berna na parang palaging malungkot si Charmy. Pinuntahan niya ito sa kwarto niya. Nak, okay ka lang ba? Ilang araw ko nang napapansin na lagi kang malungkot. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Wala po akong ganang magkwento, Ma'am. Ano, tungkol ba sa work mo? May bully ba? O nahihirapan ka ba? Hindi ka ba masaya? Kasi kung hindi ka masaya dyan sa ginagawa mo, pwede ka namang humanap ng ibang work. Gusto mo ba na mag-travel tayo? Para naman hindi ka laging nakakulong lang sa kwarto mo. Kung hindi mo mailabas yung nararamdaman mo, baka mas lalo ka lang mahirapan. Hindi solusyon ang pagkukulong para maibsan ang lungkot. Ayokong magkwento. Hindi ko pa kaya. Sige, okay lang din. Hindi kita pipilitin kung talagang hindi mo pa kaya. Basta kapag gusto mo lang ng makakausap, sabihan mo lang ako ha. Andito lang ako palagi para sa'yo. Hindi na pinilit pa ni Berna ang dalaga na magsabi sa kanya. Alam niya na sa ganoong edad o sa henerasyon nila, marami ang hindi sanay na basta magsabi ng problema sa kanilang mga magulang. Pero lagi pa rin ginagabayan ng ginang ang anak para kung sakali man na magsabi ito sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, nagbago na rin pati ang ugali ni Charmy. Madalas na nagiging mainitin ang kanyang ulo. Basta na lang siya sumisigaw o kaya ay nagbabasag ng gamit. Isang araw, umalis ang kasambahay nila dahil natatakot ito sa ugali ni Charmy. Kaya nag-usap ang mag-asawa kung ano ang pwede nilang gawin. Naiinis ako sa batang yon. Kinakausap ko siya kahapon eh. Ang ginawa ba naman, pinagsarahan ba naman ako ng pinto? Nakakalimutan na niya yata na nakatira pa siya sa pamamahay ko. Intindihin mo na lang. Baka naman may pinagdaraanan siyang mabigat. Bakit hindi niya sabihin sa atin? Hindi naman yun madadaan sa pagiging magagalitin eh. Tinatanong ko siya kung anong gusto niyang gawin, kung saan niya gustong pumunta. Sige, kung gusto niya mag-travel dahil nai-stress siya sa buhay niya, magbibigay naman ako ng pera eh. Pero hindi yung ganyan na nagiging violente na siya. Muntikan pa nga niyang masaktan si Manang Lolit eh. Ayun, umalis tuloy. Hindi ko alam kung may magtatagal pang kasambahay sa atin. Hindi ba may pupunta bukas? Ako na lang ang kakausap doon tapos pag uwi ni Charmy, kakausapin ko na lang din. Baka sa akin niya sabihin kung ano bang nangyayari sa kanya. Kausapin mo na nga at ikaw lang din naman ang pakikinggan nun. Pero feeling ko broken siya kaya ganyan. 'Di ba? Pansin mo hindi na nagpupunta rito si Mike? Dati halos dito na yun tumira. Oo, saka nakita kong nasa ibang bansa na yon. Baka yun ang dahilan. Baka miss na niya yung boyfriend niya. O kung hiwalay man sila, baka nasa proseso pa siya na hindi niya matanggap kung anong nangyari sa relasyon nila. 7 years din sila tapos first boyfriend pa niya. Grabe naman siya mabroken. Ako nga noon, namatayan pa ng asawa eh.
Malamang iba naman ang ugali ng bawat tao. Hindi naman ibig sabihin na nakaya mo yan noon Kaya rin yun ng anak mo. Malay mo, sobrang hirap noon para sa kanya. Iba siya magmahal, iba ka rin naman magmahal. Saka yung ugali ng generation ngayon, parang obsessed sila sa love life. Pero hindi naman sana umabot sa ganyan na ang lalana niya. Baka sa susunod niyan, makasakit na siya ng tao. Sinubukan ni Berna kausapin ng dalaga, pero hindi siya nito sinasagot. Wala ni isa sa kanila ang gustong makausap. Minsan pa nga ay umuwi si Charmy na lasing na lasing. Hindi nila alam kung anong gagawin dahil kapag hahawakan siya, bigla na lang siyang nananakit. Kahit nga ang kanyang ama nasaktan niya. Isang araw, nasa kusina si Berna kasama niya ang bago nilang kasambahay. Ma'am, dapat nagsabi na lang po kayo. Ako na lang po sana ang gumawa niyan. Para po ba yan sa inyo? Hindi, ibibigay ko sana kay Charmy. Ito kasi yung gusto niyang pagkain Bata pa lang siya, paborito na niya to. Lalo na kapag ako ang gumagawa. Totoo mo siyang anak, ma'am? Sorry po kasi pansin ko lang na parang hindi kayo magkamukha. Hindi. Pangalawa kong asawa ni Sir Moy mo. Bali yung mother nilang tunay namatay dahil sa cancer. Tapos 27 years old ako nung inuwi ako sa bahay nila. 5 pa lang nun si Charmy, pero sobrang lapit na sa akin. Mabait na bata yun. 2 sila ng ate niya. Pero mas malambing talaga siya sa akin. Tanda ko pa nun, kahit dalaga na siya, gusto niya pa rin tumabi sa akin sa pagtulog. Mabait naman po pala siya dati. Ano pong nangyari ngayon? May problema lang yun kaya ganyan. Pero kapag nakaya na niyang maharap yung problema niya, makikita mong mabait siya. Iniintindi ko na lang kasi nga alam ko naman na hindi talaga ganyan ang ugali niya. Hindi na po kayo nagkaroon ng anak? Hindi na May problema kasi ako sa matres. Kaya masaya na rin ako na may 2 pa rin naman akong naging anak. Hindi rin naman ibang naging turing nila sa akin. Parang tunay na rin silang anak. Sige na, ibibigay ko lang to kay Charmy. Maganda ang pagkakaayos ni Berna ng ginawa niyang pagkain para sa bunso niya. Inaakala niya sa paraan na yon, kakalma si Charmy at magsasabi ito sa kanya ng mga saloobin. Pero mali siya, dahil pagpasok niya pa lang ng kwarto ay nagwala na ang dalaga. Nak, kumalma ka naman dyan. Sayang naman yung pagkain na niluto ko para sa'yo. Ano ba? Ayaw mo na ba niyan? Anong gusto mo? Iluluto ni Mami para sa'yo. Wala akong gusto! Ayoko makakita ng kahit na sinong tao! Huwag mo akong kakausapin! Sige na, alam ko na malaki ang problema mo. Pag-usapan natin yan. Umupo tayo rito. Sinabi ko na nga ayoko! Ayoko! Na, ano ba? Nasasaktan ako! Huwag mo naman ako suntukin at sipain! Kapag sinabi kong ayoko ng aray ko! kausap, ayoko! Ano ba? Galit na galit si Charmy. Hindi na makitaan ni Berna ng pagkahinahon. Nagpatuloy si Charmy na bugbugin ang madrasta. Pinagsisipaan niya ito at kahit kung saan-saan pa tumama ang kamao niya. Nasasaktan si Berna pero hindi siya lumalaban. Hindi niya ipinagtatanggol ang sarili. Hanggang sa noong may mga sugat at nagdurugo na siya. Doon lang kahit na paano kumalma si Charmy. Ma'am, sorry. Hindi ko lang kinaya yung galit ko kanina Ayoko kasing kinakausap ako kapag galit ako. Matapos yung sabihin ni Charmy, humiga na siya at tila ba nailabas niya ang galit na nasa kanyang dibdib. Doon siya nakatulog ng mabilis. Mukhang payapa ang naging tulog niya. Doon lang nakakilos ulit si Berna pero may sugat na siya sa kanyang katawan. Niligpit niya ang pagkain na inihagis ng dalaga kanina bago siya lumabas. Wala si Moy. Nasa trabaho ito kaya ang kasama niya lang na nakakita ng sitwasyon niya ay si Biday. Ay, Diyos ko po! Ano ba naman yung nangyari sa'yo, ma'am? Shhh! Hinaan mo ang boses mo at nagpapahinga si Charmy. Ngayon ko lang yan nakitang nakatulog ng maayos. Sige na, ligpitin mo to. Ako nang bahala sa mga sugat ko. Baka naman makita yan ni Sir. Hindi niya yan makikita. Akong bahala.
Basta wag mo lang sasabihin sa kanya. Ma'am, ang siste nito, pumayag ka talaga na magpabugbog. Dapat ipaalam nyo yan kay sir kasi paano kung maulit na naman yan? Ano ka ba? Hindi naman sinasadya ni Charmy. Nadala lang siya ng emosyon niya. Sa kapansin kong nakatulong naman tong sakit na nararamdaman ko para kumalma siya. Hala, hindi pwede yung ganun. Paano kung galit siya? Tapos ano, bubugbugin ka na naman po ba niya? Ma'am, kung ganyan po ang problema ni Ma'am Charmy, baka kailangan na po niya ng tulong. Hindi na yan. Sa mga susunod niyan, okay na siya. Bigyan mo na lang ako ng yelo para hindi na matuloy itong mga pasa. Basta wag mo sasabihin sa sir mo, ha? Hindi kumbinsido ang kanilang kasambahay sa ginawa niya. Nagawa naman niya ng palusot kung bakit may mga pasa siya sa katawan. Sinabi na lang niya sa asawa na malapit na siyang datnan kaya sensitibo ang kanyang balat. Kinabukasan nun, muling sumabay sa kanila sa pagkain si Charmy. Simula kasi nung nagkaroon siya ng problema, hindi na nila nakasabay kumain ang dalaga. Sige na, kain ka pa. Damihan mo para bumalik yung lakas mo. Ang laki ng pinayat mo, oh. Thank you, Mom. Kumusta naman ang tulog mo? Ang haba nun, ah. Maayos naman po. Ang sarap nga ng tulog ko. Kahit paano nakapagpahinga din ako. Ang gaan ng pakiramdam ko. Parang may kakaiba, ganun. Aba, mabuti naman. Akala ko wala kang ibang gagawin kundi ang magkulong at magwala dyan sa loob ng kwarto eh. Ano ba talaga nangyari sa'yo, ha? Han, ano ka ba naman? Huwag mo na itanong. Hayaan mo na siya. Maayos na ang pakiramdam. Gusto mo pang magbalik ng kung ano-ano. Huwag mo na isipin yun. Kung ano na yung magandang pagbabago sa kanya ngayon, yan ang isipin natin. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala akong maalala. Ang alam ko lang masakit ang ulo ko. Tapos natulog ako. Pagising ko okay naman na ako. Ma'am? Bakit may pasa ka dyan? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang po ba? Masakit ba? Hindi. Okay lang ako. Alam mo naman ng mga babae kapag malapit ng datnan, nagkakaroon ng pasa-pasa sa katawan. Parehas nga kayo ni ate. Ganyan din siya noon eh. Hayaan mo na yan. Tara na, kumain na tayo. Nagtataka si Berna kung bakit hindi maalala ng dalaga ang ginawa niyang pagwawala at pambubugbog sa kanya. Hindi na rin naman niya balak na ipaalala ito. Ilang araw pa ang lumipas, maayos pa rin ang pag-iisip at kilos ni Charmy. Bumalik ang dati niyang ugali na kalmado lang, mabait, palangiti at malambing. Isang araw, nasa trabaho sina Moy at Charmy, kaya ang nasa bahay lang ay si Berna at ang kasambahay nila. Ma'am, hindi ka po ba nawiwirduhan kay Ma'am Charmy? Ha? Anong nawiwirduhan? Paano? Sus, kunwari ka pa ma'am. Di ba nga binugbog ka niya? Matapos kanyang bugbugin natulog siya tapos pagising niya okay na siya? Tapos di man lang maalala kung anong ginawa niya sa'yo? Ganun lang yun? As in? Sabi ko nga sa'yo, naglabas lang siya ng galit niya. O, kita mo na? Ngayon okay na siya. Balik na naman siya sa pagiging mabait at malambing. Hindi ba parang may problema na siya sa pag-iisip? Baka kailangan niyo po yan sabihin kay Sir Moy. Dapat alam niya kung anong ginawa ng anak niya para hindi na maulit pa. Hindi naman na rin mauulit ito. Yan ang hindi niyo sigurado, ma'am. Nagsimula na yan, ibig sabihin babalik at babalik siya sa kanyang gawain. Lalo na't hinahayaan niyo lang. Baka sa susunod niyan, mapatay ka na niya. Hindi nakinig si Berna sa sinabi sa kanya dahil naniniwala siyang hindi na uulit si Charmy sa pananakit sa kanya. Pero ang paniniwala niya na yon ay nagiging dahilan para mas lalo siyang masaktan. Dumarating ang isang araw na biglang nagbabago ang ugali ni Charmy. Minsan umuuwi siyang galit at para mawala ang galit na yon, binubugbog niya si Berna. Sa ginang niya inilalabas ang lahat ng emosyon na hindi niya mabigkas. Basta makita niyang may dugo na sa katawan si Berna, doon lang siya titigil. Kapag napagod siya, magpapahinga at matutulog.
Paggising niya kinabukasan, maayos na ulit ang ugali at pakikitungo niya. Habang si Berna, patuloy na pinagtatakpan ang pananakit sa kanya na hindi rin naman maalala ni Charmy. Minsan pa, bumibili siya ng make-up para lang takpan ang mga pasa na meron siya. Tuwing gabi lang naman sila nagkikitang mag-asawa kaya hindi masyadong pansin ni Moy ang mga sugat niya. Madalas din kasi na balot siya kahit na nasa bahay lang siya. Minsan pang lalabas sila kaya kailangan niyang magsuot ng maayos na damit. Ang init kaya, bakit yan ang susutin mo? Ang dami mong magagandang damit dyan ah. Yun na lang kaya ang gamitin mo. Ayoko nun, parang sando yun eh. Kita masyado yung braso ko. Ano naman, hindi naman malaki ang braso mo. Saka ang sexy mo kaya. Hindi naman kita pinipigilan magsuot ng ganon. Company dinner to kasi. Alam nga naman mag-jacket ka lang. Oh, bakit? Wala namang masama kung naka-jacket ako, di ba? Maganda nga to eh, pero hindi naman ako lamigin dun. Okay na to. Sigurado ka ba dyan? Kapag ganito pa naman, gusto mo laging maganda ang suot mo. Tapos ngayon, biglang ganyan na magbabalot ka ng katawan mo. May sakit ka ba? Wala. Okay na to. Tara na, baka matraffic pa tayo. Kahit na anong pilit ni Moy sa kanyang asawa, ayaw magpalit ni Berna. Hanggang sa makarating sila sa pupuntahan nila. Naging masaya ang gabi na yon. Maraming usapan na may kasamang mga tawanan. Isang beses sa isang buwan nagaganap yun, kasama ang mga asawa ng katrabaho ni Moy. Sagot yun ng kumpanya kaya halos lahat sa kanila ay magkakakilala na. Habang nagsasaya sila, hindi sinasadya ng isang babae na mahawi ang isang inumin at natapon ito sa damit ni Berna. Ayan, basang-basa ka na. Tanggalin mo na lang kasi yung jacket mo. May suot ka naman panloob, di ba? Ayoko, malamig kaya. Nagsabi ang isang katrabaho ni Moy na pahihiramin na lang muna niya si Berna para hindi nga ito ginawin. Patuloy pa rin na tumatanggi si Berna hanggang sa napilitan siyang tanggalin ang pangginaw niya dahil ang katabi niyang babae na ang naghubad nun para sa kanya dahil kumakalat na rin naman ang basa. Doon bumungad ang mga pasa sa kanyang katawan. Nagkaroon pa ng kaunting bulungan na baka si Moy ang gumagawa nun sa kanya. Napagbintangan pang pinagmamalupitan siya ng asawa. Dahil napahiya na si Moy, nag-aya siyang umuwi kahit na hindi pa naman oras para umuwi sila. Ano yan? Bakit may ganyan ka sa katawan mo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Narinig mo ba yung sinabi nila kanina? Na baka binubugbog daw kita? Ano na lang yung sasabihin nila sa akin kapag pasok ko bukas? Na sinasaktan ko ang asawa ko? Sinabi ko naman sa kanila na hindi ikaw ang may gawa nito sa akin. Kaya naman pala ayaw mong tanggalin yung jacket mo eh. Dahil may kung ano dyan sa katawan mo. Tingnan mo. Mukhang bago lang to oh. Ano nangyari sa'yo? Wala to. Hayaan mo na, gagaling din naman to. Ano nga? Hindi pwedeng hayaan na lang yan. Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan? Wala nga to. Ano lang to, baka sa kinakain ko, ganun. Kung talagang sakit yan, tara, punta tayong ospital. Hindi yung ganyang may tinatago ka sa akin. Hindi na, wag na. Hayaan mo na to. Pagaling naman na kasi itong mga to. Wag mo nalang pansinin. Pinilit ni Moy ang asawa na magpunta sa ospital. Pero pilit namang sinasabi ni Berna na wala namang masakit sa kanyang katawan. Habang nagtatalo silang dalawa tungkol sa mga pasa ni Berna, sumabat naman si Biday. Sir, ayaw lang pong sabihin ni Ma'am pero si Ma'am Charmy po ang may gawa niyan. Ano ka ba, Biday? Huwag ka nga sumabat kapag nag-uusap kami. Totoo ba yung sinabi niya? Wala nga kasi to. Hindi naman to masakit saka hindi naman to nakakamatay. Ang OA mo lang kamo. Ano, Biday? Anong alam mo? Tumigil ka, Biday. Magtrabaho ka dyan. Hayaan mo siyang magsalita. Anong nangyari? Kasi po sir, kapag kapag po nagagalit o wala sa sarili si Ma'am Charmy, ginagawa po niyang punching bag si Ma'am Berna. Isang beses lang naman yun nangyari. Hindi naman yun issue sa akin. Ay hindi po isang beses yun, sir. Mga 3 o 4 na beses na po yan. Kapag po umuwing galit si Ma'am Charmy, binubugbog niya po si Ma'am Berna.
Pumapayag naman din po siya. Sinasabi ko na sa kanya na may problema sa pag-iisip yung anak niyo. Ayaw niya naman pong maniwala sa akin. Sabi ko sa kanya, dapat dinadala na yun sa mental hospital para naman magamot. Pabago-bago po ang mood niya. Tapos kapag nagulpi na niya si ma'am, ayun, pagod na po, tapos matutulog. Paggising niya, okay na ulit yung mood niya. Mabait naman po ulit, tapos hindi na niya alam kung anong ginawa niya. Hindi po ba yun may tililing? Anong may tililing? Walang problema sa pag-iisip si Charmy. Mabait na bata yun. May dinadala lang siyang problema. Saka nakakatulong naman ako sa kanya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na ganito? Kaya pala lagi kang balot na balot kasi ganyan. Kung may problema sa utak si Charmy, hindi mo dapat tinotolerate. Sana sinabi mo sa akin nung una pa lang para napatingnan ko siya. Maniwala ka sa akin. Walang problema sa utak ang anak mo, ha? Hindi siya nababaliw. Kausapin ko yan bukas. Wag na, please naman. Hayaan mo yung bata. Kawawa naman siya. Anong kawawa? Mas kawawa ka dahil hinahayaan mong magulpi ka niya. Kailangan niya ng tulong. Tinutulungan ko naman siya eh. Kita mo naman 'di ba? Gumaganda ang mood niya. Palagi na ulit siyang masaya, hindi katulad noon. Hindi ganyang tulong. Kasi mas lalo mong pinapalala ang kondisyon niya eh. Lalo siyang nagiging bayolente dahil sa'yo. Tapos yung katawan mong nagiging kawawa. Wag na muna, please. Ako na yung nakikiusap. Promise, magiging maayos din si Charmy. Naniniwala ako. Kasi alam ko na kapag sinabi natin sa kanya to, baka kung ano pang isipin niya. Baka akalain niya na sinasabihan natin siyang nababaliw na siya. Baka kung ano pang gawin niya na ikapapahamak niya. Paniwalaan mo ko, magiging maayos siya. Ilang beses pang pinilit ni Berna ang asawa para lang wag itong gumawa ng sarili niyang hakbang. Pero kahit na nakumbinsi na niya ito, hindi pa rin tumitigil si Moy na paalalahanan siya sa dapat niyang gawin. Hanggang sa hindi alam ni Berna na kinausap na pala ng asawa niya si Charmy. Nalaman na lang niya ito nung nagwawala na naman ang dalaga sa loob ng kanyang kwarto. Nak, ano ba yan? Bakit nagwawala ka na naman? Kumalma ka, mag-usap tayong dalawa. Mag-usap? Ano pag-uusapan natin, ha? Sasabihin mo rin ba yung sinabi sa akin ni Dad na nababaliw na ako? Nadadalhin ako sa rehabilitation? Hindi ako baliw! Maayos ako! Sige na, ako na lang ang kakausap sa daddy mo. Basta kumalma ka na, ha? Puro ka salita! Ang ingay mo! Nakakarindi ang boses mo! Aray, tama na, nasasaktan ako! Oo, alam ko na may problema ka pero madadaan naman natin sa maayos na usapan. Hindi ako baliw! Hindi ako nababaliw! Na! Kailangan ko mailabas yung nararamdaman ko! Dahil kung hindi ako makakasakit ng tao, hindi ako kakalma! Bakit ba gusto ninyong paglaruan ng damdamin ko? Subukan mo labanan yung emosyon mo, anak. Kahit ako ayoko naman nadalhin ka sa kung saan dahil naniniwala ako na kaya mo. Hindi ko nga kayang pigilan! Parang sasabog ang ulo ko kapag pinipigilan ko sarili ko. Sinabi ko na kasi na huwag kang makialam. Akala mo ba madali ito, ha? Araw-araw akong nilalaman ng kung ano dito sa nararamdaman ko. Kaya iisa lang ang alam ko gawin. Ilabas sa pamamagitan ng pananakit. Bugbog sarado na naman si Berna. Mas malala na sa oras na ito dahil mas matagal na wala ang sama ng loob ni Charmy. Hindi lang basta sipa, suntok, may kasama pang pananabunot. Sa ganong paraan niya na ilalabas ang kanyang emosyon. Noong natapos siya, pagod na pagod siya. Hindi na niya kayang magsalita pa dahil parang wala nang natira pang enerhiya sa kanya. Kaya ang ginawa niya, humiga siya at tuluyang nakatulog. Si Berna, puno ng sugat sa katawan, umiyak lang siya bago siya tumayo at lumabas ng kwarto. Iika-ika pa nga siya, mabuti na lang at nakita siya ni Biday. Sandali lang, ma'am. Kukuha lang ako ng panlinis ng sugat tapos yelo para dyan sa mga pasamo. Ay, ang dami nyo rin po lagas na buhok. Naku, hindi na yan simpleng pambubugbog lang.
Ma'am, sige na po. Hayaan nyo na magpagamot yang si Charmy. Hindi nyo na yan madadaan sa ganyan. Hindi yan. Ramdam ko na magiging maayos siya. Kung hindi naman kasi siya sinabihang nababaliw ng daddy niya, hindi naman siya magwawala ng ganyan eh. Aray, teka lang. Huwag mong buhusan ng alkohol, ang sakit. Dahan-dahan naman. Dahan-dahan lang naman po itong ginagawa ko. Saka tama naman po yung sinabi ni Sir sa kanya. Nadadalin muna siya sa rehabilitation para nga mas gumaling siya doon. Hindi naman ibig sabihin nun na pababayaan na siya. Kaya nga siya dadalhin doon para gumaling siya at bumalik sa dati niyang ugali. Bumabalik naman na siya sa dati niyang ugali eh. Saka baka isipin ng iba na nagdodroga yan. Hindi naman ganon, ma'am. Intindihin niyo rin bakit kailangan niya ng tulong galing sa mga eksperto. Kasi may problema na talaga siya sa utak. Hindi nga siya baliw. Sinong baliw sa inyo, ma'am? Ikaw po ba? Kasi pumapayag ka magpabugbog ng ganyan. Daig niyo pa po yung martir na asawa. Mabuti nga mabait si Sir kasi alam niya paano ka protektahan. Kayo lang po talaga yung may problema. Walang pakialam si Berna sa sasabihin ng iba. Kahit pa ng asawa niya, dahil mas malakas pa rin ang kanyang paniniwalang magiging maayos si Charmy. Basta wag lang siyang pagsasalitaan ng mga bagay na hindi niya nais marinig. Isang araw, umuwi si Charmy na may bit-bit na paboritong pagkain ni Berna. Mami! Look may pasalubong ako sa'yo. Nakita ko to kanina. Tapos naalala ko na ang tagal mo nang hindi nakakakain nito. Last mo yatang nakakain nito nung nagpunta tayo ng probinsya, di ba? Oh, masarap din to. Para sa akin? Salamat. Ang sweet pa rin talaga ng bunso ko, oh. Kahit na dalaga na. Siyempre naman, dapat malambing pa rin ako kasi baby mo pa rin naman ako eh. Siya ka pala sabi ni ate, bukas nga uuwi siya. Kakain daw tayo sa labas. Miss ko na rin siya eh. Nasabi nga niya sa akin yan. 1 linggo ata siya rito, ano? Gusto niya magbakasyon para makasama tayo. Sabi ko nga sa daddy mo mag-leave muna siya eh. Tapos saka tayo magpunta ng dagat. Outing ba? Ganun? Ohoy, gusto ko yan! Sige, magfa-file na lang din pala ako ng leave. Sige, sakto. Kailangan natin lahat yun. Para naman makahinga tayo. Para may banding ulit tayo. Sabihan ko ang daddy mo. Sige po. At teka, maghahanap muna ako ng swimsuit ko. Ganado na naman si Charmy. Maayos na naman siya kaya umaasa si Berna na hindi na ulit ito babalik sa pagiging bayolente. Buong araw na naging madaldal si Charmy kung paano siya maging madaldal noong hindi pa siya nagkakaroon ng problema. Kaya nung gabi rin na yun, kinausap ni Berna ang asawa. Makakatulong to kay Charmy. Makikita niya na may pamilyang nagmamahal sa kanya. Makakasama niya ang ate niya, tapos tayo. Makikita niya na mas masaya kapag ganito tayo. Hindi na niya maaalala ulit na magalit, na maging mainitin ang ulo. Pansin mo naman, halos 2 linggo na siyang masigla, di ba? Huwag mo na lang siyang gagalitin ulit, lalo na kapag ipapaalala mo sa kanya yung sa rehabilitation. Hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa mo eh. Alam mo naman na mali yan, pero talagang yan pa rin yung gusto mo. Mas magiging masaya tayo kapag nagamot na siya. Wala siyang sakit. Mabait nga siya ngayon. Ngayon? Paano kung bumalik na naman siya sa pagiging bayolente niya? Kaya nga tayo magkakaroon ng family outing eh. Para hindi na siya bumalik sa ganun. Para makahinga siya. Baka kasi sobrang stressed siya o may pinagdadaanan siyang malala. Lalo na nga doon sa paghihiwalay nila ng boyfriend niya. Kaya intindihin mo na lang. Puro na lang ba intindi? Ganun na lang palagi ang sasabihin mo sa akin? Sige, hindi nga kami yung nahihirapan. Pero ikaw na yun eh. Ikaw yung sumasalo ng galit niya na hindi naman tama. Dahil dapat meron siyang kontrol sa sarili niya. Kasi kung ganyan palagi, baka makasakit na siya ng iba. Kung gagaling siya sa paraan na ginagawa mo. Paano na lang kapag nagkaroon siya ng anak? Di ba? Baka naman yung anak niya, bugbugin niya kapag wala siya sa mood. Hindi yan. Ano ka ba? Maniwala ka lang. Puro na lang paniniwala. Basta, mag-leave ka kahit 2 days lang. Lalabas tayo. Sinunod pa rin ni Moy ang sinabi ng asawa.
Nagpaalam siya sa trabaho para bigyan din ng oras ang anak. Kinausap na rin ni Berna ang ate ni Charmy. Sinabi niya rito ang mga bagay na pwedeng makapagpabalik ng init ng ulo ng bunso nila. Alam na rin naman niya yun dahil nasabihan na siya ng ama. Kaya nga siya nagbigay ng oras sa kapatid para makausap ito at mabigyan ng payo. 4 silang umalis habang si Biday ay naiwan sa bahay. Sa magandang lugar sila nagpunta, doon sa walang gaanong tao para walang ingay. Ang tahimik dito, ang gaan sa pakiramdam. Kaya nga, Ma'am, ang sarap. Alam mo yung parang lahat ng stress and worries ko nawala. Para akong parang bagong tao na puno ng pangharap sa buhay. Na parang nakikita ko na ang saya ng mundo. Sabi ko naman sa'yo, masaya kapag mag-unwind ka rin minsan. Kapag kasi stressed ka o kaya may masama sa loob mo, pwede ka mag-travel para naman, alam mo yun, reconnect sa nature para gumaan-gaan. Wait lang, Ma'am. Dad, doon lang ako kay ate. Ang ganda ata magpa-picture doon, oh. Nagmamadali ang dalaga na umalis at magpunta sa ate niya na kumukuha na ng litrato ng magandang dagat at maayos na pormadong bundok. Naiwan ang mag-asawa. Mukhang iisa lang naman ang pag-uusapan nila. Nakita mo na, malaking tulong talaga tong ginagawa natin para kay Bunso. Ang saya na niya ulit oh. Wag lang talagang may makapag-trigger ng emotion niya. Hanggang kailan naman siya ganyan? Habang buhay na. Minsan lang siya nagkamali, hindi naman ibig sabihin nun, masama na siyang tao. Nasaktan niya ako, pero ramdam ko na hindi niya rin naman yun gusto. Pero ito, usapan natin to, ha? Sa susunod na sasaktan ka niya, sisiguruhin kong ipaparehab ko na siya. Bakit ba gustong-gusto mong ganyanin ang anak mo? Hindi ka ba masaya na nakakasama natin siya? Baka lalo lang siyang lumala doon dahil malungkot siya. Kaya nga nag-iiba yung emosyon niya dahil nga malungkot siya. Tapos gusto mong yun pa mismo ang iparamdam mo sa kanya? Anak mo yan! Oo, anak ko nga yan. Kaya kahit na masakit sa akin, gusto kong gawin yun. Walang magulang na gusto makita yung anak niyang madala sa rehab. Pero kung yun ang tanging paraan para maging maayos siya, mas pipiliin ko yun. Hindi pwedeng lagi mong itolerate yung mali niya. Hindi siya magiging maayos. Oo, alam kong mahal mo ang mga anak ko, na para bang sarili mo na ring anak. Pero yung ginagawa mo, yung pagpapabugbog mo para lang maging maayos siya at magstay at para makasama natin, hindi na yan pagmamahal, hindi na tama yan. Dahil kung totoong mahal mo si Charmy, hahayaan mo siyang ayusin ang sarili niya sa tamang paraan, hindi sa pamamaraan na iniisip mo lang. Hindi na nakakibo pa si Berna. Basta ang alam niya lang, gusto niyang tulungan si Charmy na gumaling nang hindi siya nagpupunta sa kahit na anong institusyon. Ina na rin siya. Bilang ina, walang mas masakit pang makita kaysa sa anak na nasa malayo habang ginagamot ang isip. Dahil walang mas higit na nakakakilala kay Charmy kundi siya lang. Naging maayos naman ang unang araw nila. Puro lang saya, puro tawanan. Ang ganda ng ugali na nakikita nila kay Charmy. Kaya kampante ang ginang na magaling na talaga ito. Hanggang sa isang gabi, habang nasa duyan si Berna, bigla na lang siyang hinampas ng upuan ni Charmy. Nahulog siya sa duyan kaya namilipit siya lalo sa sakit. Anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit ganito na naman tong nararamdaman ko? Bakit ang bilis lang sa ibang tao na palitan ako? Hindi ba ako ganun kamahal-mahal? Tama na, anak! Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko eh! Anak, Nakahihirap naman ko! Wala akong ibang gustong gawin kundi magwala! Kundi ang manakit! Tama na! Patuloy na sinasaktan ng dalaga si Berna. Mabuti na lang dumating si Moy kasama ang isa niya pang anak. Umawat sila pero masyadong malakas si Charmy. Nakalmot niya pa sa muka ang kanyang ate. Kahit na anong gawin nila, hindi siya kumakalma. Hindi na siya makausap ng maayos. Hanggat hindi niya nailalabas ang galit sa pamamagitan ng pambubugbog, hindi siya matatahimik. Nagwala siya sa lugar kung nasaan sila. Nagsisigaw siya, galit na galit. Malayo sa kanya si Berna kaya ang sinaktan niya ay ang kanyang ama.
Patuloy niya yung ginagawa hanggang sa tumigil siya. Napagod siya at nahimatay. Dinala na muna siya sa kwarto niya habang naghahanda sila sa pag-alis. Tama na to. Ito na ang huli. Kahit na anong sabihin mo, hindi na ako makikinig sa'yo. Dadalhin ko si Charmy kung saan siya nararapat dalhin. Kita mo na? Hindi na ito tama. Wala siyang pinipiling oras, lugar o pagkakataon. Kapag bigla siyang sinumpong ng kung anumang sakit niya sa utak, bigla na lang siyang nagwawala at nananakit. Hintayin mo na lang muna na kumalma siya. Tapos, saka natin siya kausapin ng maayos. Kausapin ng maayos? Malamang wala na yung maaalala. Kasi naibuhos na niya yung galit niya eh. Ano, hihintayin mo na lang bang may mangyaring mas malala pa? Bago mo siya hayaan na ipagamot? Gaano ba kalala ang gusto mo? Yung mapatay ka na niya? Hindi na yan simpleng paglalabas lang ng galit. Iba na yan. Sa susunod niyan, makakapatay na yan ng tao. Wag na muna. Sige na. Hayaan na lang muna natin siyang magising, ha? Please, pakinggan mo naman ako. Maging ang panganay ay naiinis na sa ginagawa ni Berna. Sinabihan siya nito na sa sobrang bait niya, hindi na niya alam kung ano ang kanyang ginagawa at desisyon. Pero sa huli, nadaan pa rin naman sa pakiusap ang dalawa. Hanggang sa magising si Charmy kinabukasan. Good morning, Mom! Good morning sa inyong lahat! Oh, bakit nakaayos ang mga gamit natin? Uuwi na tayo. Ha? Di ba bukas pa tayo uuwi? Ang bilis naman. May dapat tayong pag-usapan sa bahay. Importante to. Kaya aalis na tayo. Walang kaalam-alam si Charmy sa nangyayari. Tinanong niya ang ate niya pero hindi naman ito sumagot sa kanya. Sinabi lang na sa bahay na lang nila pag-uusapan. Hindi pa rin alam ni Berna kung paano niya ipapaliwanag ang balak na gawin ng dalawa. Hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Hindi pa rin alam ng dalaga kung ano ang nangyayari pero mukhang masaya siya sa magiging pag-uusap nila. Ano? Sa Hong Kong naman ba ang next trip natin? Okay ako next week. Pwede pa naman ako magpaalam eh. Pupunta rin din yung friends ko eh. Tara? Hindi tungkol doon. Han, Huwag mo akong pigilan magsalita. Bakit? Ano bang nangyayari? Ang seryoso niyo naman masyado. Nagdesisyon na ako. Ipaparehab na kita. Seryoso ba yan? Bakit? Anong bakit? Imposible naman na hindi mo alam. Pero wala naman siyang reklamo. Di ba, Ma'am? Alam mo naman kung anong nagagawa ko sa'yo. Tapos nagsasorry naman ako sa kanya eh. Hindi ko lang talaga napipigilan ang sarili ko minsan. Nakita mo na? Alam mo kung anong ginagawa mo. Kaya ngayon, pag-usapan na natin kung ano ang dapat gawin sa'yo. Hindi ako nababaliw. Kaya bakit ninyo ako dadalhin kung saan-saan? Pero may problema ka. Kailangan maagapan yan. Kahit galit ka, wala ka sa mood, nakakasakit ka ng tao. Hindi yun tama. Normal lang magalit, makaramdam ng inis o anumang mabigat sa dibdib mo. Sige, normal lang masaktan sa pag-ibig. Pero ang hindi normal, yung hindi mo mapigilan ang sarili mong manakit. Kaya ang mami mo sinasaktan mo dahil alam mong hindi siya aapila dahil mahal ka niya. Pero hindi pwedeng ganun palagi. Hindi ako magpaparehab. Kailangan mo. Subukan ninyong ipilit at gawin yan. Hindi nyo na ako makikitang humihinga. matapos yung sabihin ni Charmy, saka siya pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Natahimik silang lahat dahil alam nilang maaaring totohanin yon ng dalaga, lalo na't hindi niya pinag-iisipan ang mga desisyon niya. Kapag napangunahan na siya ng emosyon, hindi na gumagana ang kanyang utak. Kaya nag-alangan si Moy. Hindi niya itinuloy ang pagpaparehab sa anak. Dahil sa ginawa niya, mas lalong lumala si Charmy. Halos araw-araw na niyang binubugbog si Berna para lang maibsan ang kakaibang galit na nararamdaman niya sa puso. Hindi na siya madaan sa pakiusapan. Aray ko, teka lang. Dahan-dahan naman. Ma'am, may masakit pa dyan, ma'am. Ganyan lang yan sa ngayon. Sa susunod yan, sa pagpapabaya niyo sa kanya, ay naku, ewan ko na lang talaga. Gagaling din siya. Gagaling? Sanay na siyang bugbugin kayo. Dapat kasi tinuruan niyo siyang magproseso ng lungkot, kaya lumala ng ganyan yung ugali niya. Parang nakikita niya na okay lang manakit kasi pwede niyang sabihin na galit lang siya. Kahit na ang totoo, maling-mali talaga yun. Naaawa kasi talaga ako sa kanya eh. Baka
Baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Sana po kung yung awa niyo sa kanya, yun din po ang awa niyo sa sarili niyo, ma'am, no? Kasi po, kung ako ang tatanungin, mas naaawa naman ako sa inyo. Feeling ko kaya ganyan siya. Patong-patong yung problema niya. Nakakaawa talaga. Kung sana sinabi niya sa akin, baka mabigyan ko pa siya ng payo. Ang bait niyang bata, bakit may mga taong gustong saktan ng damdamin niya? Hindi naman niya kasalanan kung bakit siya ganyan eh. Ay, ano kayang problema ang dinadala niya? Hindi lang problema, ma'am. Pati na rin po yung pagka-attach niya sa'yo. Pati ata pagkamatay ng mama niya. Basta, maraming mali sa kanya. At yung mga mali na yun ang hindi mo mababago. Siya dapat ang magbago nun. Kaya ma'am, malaki na siya. Hayaan mo siyang harapin kung ano yung mali niya. Huwag mo siyang saluhin palagi. Feeling ko po, bata pa lang siya sinasalo mo lahat kaya hindi na siya nagkaroon ng kontrol sa sarili. Hayaan mo siyang maging siya. Mahal niyo siya, anak ang turing niyo sa kanya. Kung gusto niyo po maging isang mabuting ina, turuan niyo po siyang maging mabuting anak. Hindi yung sasaluhin niyo yung mga mali niya para maramdaman niyang tama siya. Kaya hindi siya takot sa mga mali niyang ginagawa eh. Alam niyang andyan ka para saluhin siya. Para pagtakpan siya. Hindi kumibo si Berna. Hindi niya pa rin alam kung ano bang dapat niyang gawin. Hanggang sa dumating ang isang araw. Galit na naman si Charmy. Pinagbubugbog na naman niya si Berna. Hindi pa mawari ang dahilan kung bakit siya galit dahil kanina lang ay masaya siyang nanonood sa kanyang cellphone. Kausap niya pa nga ang isa niyang kaibigan. Nabigla na lang si Berna nung pagpasok niya sa kwarto ng dalaga ay galit na galit ito sa kanya. Buwisit talaga! Nakakainis naman! Hindi ko na naman mapigilan tong galit ko. Kung hindi lang dahil sa mga katrabaho ko eh. Ay, bakit ba kahit sa social media mga papansin sila? Mga buwisit! Nakakainis! Ano po? Nak, ano nangyayari sa'yo? Pinupulikat ata ako. Sobrang sakit. Namilipit ang dalaga sa sakit. Namumulikat ang likod ng binti niya. 2 binti kaya hindi siya makalakad. Natumba na lang siya sa sahig at hindi mapalagay. Kaya humingi ng tulong si Berna sa kanilang kasambahay. Binuhat nila si Charmy para ihiga sa kama nito. Aray! Sobrang sakit talaga. Hindi ko kaya to. Aray ko. Mom, tulong. Oo, hinihilot ko na. Biday, wala ka bang alam na ibang paraan para mawala tong pulikat? Patayin mo nga muna ang aircon, baka nalamigan siya. Hindi. Huwag mo nang hilutin. Sobrang sakit. Huwag dyan. Aray! Aray ko! Kailangan natin itong hilutin. Sakit dyan. Hindi ito gagaling kung hahayaan lang natin eh. Teka, ilalagay ko lang to sa talampakan mo ha. Huwag dyan. Huwag dyan. Hindi ko talaga kinakaya ang sakit. Aray! Saglit lang to. Mawawala rin tong sakit mo. Umiiyak na si Charmy sa sobrang sakit. Hindi ito pangkaraniwan. Minsan na rin naman siyang pinulikat pero hindi ganon kasakit. Hindi ganon katagal. Umabot ng 3 araw, wala siyang ibang ginawa kundi damahin ang sakit ng pamumulikat. Maraming pamahid na ang sinubukan ni Berna pero walang naging epekto. Kada hihilutin niya, lalong sumisigaw sa sakit si Charmy. Nagpatulong na siya kay Biday pero wala rin naman itong kakayahan na magtanggal ng pulikat. Wala po talaga, ma'am. Hindi talaga kaya. Pinainom ko siya nung ganun sa gawa ng nanay ko noon pero hindi naman umepekto sa kanya. Pero ma'am, mukhang ikaw din po kailangan mong gamutin ang sarili mo. Tingnan mo po may sugat at pasaka pa rin dahil dun sa pagbugbog sa'yo nung nakaraan. Kaya ko pa naman to. Saka gagaling din naman ito eh. Kailangan ko yung magpapatanggal sa pulikat ni Charmy. May nakita ko na dapat daw patunugin din yung mga daliri sa paa. Ginawa ko na po yan pero hindi naman din epektibo.
Itong may heating pad. Yan na nga po yung ginawa natin nung una. Ay, paano kaya to? Ayan na naman siya, umiiyak na naman dahil sa sakit. Tingin ko ma'am, hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Mas naiiyak pa yata siya at mas nahihirapan na hindi siya nakakapanakit ng tao kaysa dyan sa nararamdaman niyang pamumulikat. Kung ako sa iyo ma'am, bago pa yan lumala, iparehab niyo na po yan. Ngayon pa talaga kung kailan kailangan niya ako dahil may sakit siya. Nasobrahan ka naman sa pagiging martir mo, ma'am. Akala ko ang martir sa pagiging asawa lang eh. Pwede rin pala sa pagiging madrasta. Yung asawa niyo nga po ang kalaban niyo. Naaawa kasi ako kay Charmy. Ilang beses ko na po yan narinig eh. Naaawa ka sa kanya sa ngayon pero hindi ka po ba naaawa sa kanya sa hinaharap? Sa magiging siya sa kakukonsinti niyo sa ugali niya? Sa pag-justify niyo ng mali niya? Sige po, paano kung wala na kayo? Ano na pong mangyayari sa kanya? Sino na pong sasalo ng galit niya? Paano na siya? Paano na po yung mga tao sa paligid niya? Paano kung makakilala siya ng makakatapat niya? Hindi po ba dapat bilang kayo ang ina niya, dapat inihanda niyo siya sa kung ano man siya sa hinaharap para kahit mamwala ka na, kampante ka pa rin na maayos siya. Kaya kung may isang hakbang kang dapat gagawin para makatulong sa kanya, gawin niyo na po ngayon. Ngayon na po ang tamang panahon, hindi kung kailan huli na ang lahat. Hindi na kumibo pa si Berna dahil mas pinaniniwalaan niya pa rin ang kanyang sarili at kakayahan bilang isang ina. Pero ilang araw pa ulit ang lumipas, hindi tumitigil sa pagwawala si Charmy. Dahil sa sakit at dahil na rin sa galit. Wala naman silang mapainom na gamot dahil takot din si Berna na baka mali ang mapainom niya. Kaya noong isang hapon, matapos umuwi ng kanyang asawa ay kinausap niya ito. Sinubukan ko ng manood ng mga pwedeng gawin pero wala talagang nangyayari. Pinupulikat pa rin siya. Hintayin mo na lang. Simpleng pulikat lang naman yan. Ako nga kagabi pinulikat pero okay naman na ako ngayon. Hindi nga yun simple. Iba yung sakit niya. Nararamdaman ko yung sakit niya kada iiyak siya tapos sisigaw. Dali na natin si Charmy sa ospital. Sa mental hospital ba? Sige, okay lang sa akin. Para naman mapacheck up na siya. Sakto. Dapat nga, matagalan natin siyang pinatherapist, di ba? Mabuti naman pumayag ka na rin sa gusto ko. Akala ko ayaw mo pa rin eh. At ipipilit na magagamot mo siya. Hindi naman ako nakikipagbiruan sa'yo. Ang seryoso nitong pinag-uusapan natin. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Doon lang naman natin siya pwedeng dalhin eh. Hirap na yung anak mo. Hindi na makatayo. Panay na rin ang iyak. Kung basta pulikat lang yun, mawawala yun ilang oras lang. Pero ilang araw na yan eh. Baka mamaya may malala na siyang sakit tapos hindi pa natin alam. Mamaya delikado na yun. Okay na yan, kesa naman bugbugin ka niya palagi. At least yan, hindi siya makatayo. Hindi rin makasipa, hindi ba? O tingnan mo, gumagaling na yung mga pasamo sa katawan. Hindi na ako ang pagbibintangan ng mga tao na gumugulpi sa'yo. Okay na? Yan lang ang sasabihin mo? Ni hindi ka man lang mag-alala para sa anak mo? Ano ba naman yung mga salita na galing sa'yo? Para namang wala kang pag-aalala para kay Charmy. Parang hindi ka naaawa sa kanya kapag naririnig mo siyang umiiyak at nasasaktan. Nag-aalala ako. Kaya nga gusto ko siyang ipasok sa rehab, di ba? Iniiba mo ang usapan eh. Binabalik mo sa rehab. Sa kung saan-saan. Iba yung sakit ng anak mo. Iba tong sinasabi ko na dapat tutukan natin ng pansin. Iba ang sakit niya. Yung sakit na dapat tutukan sa kanya, yan, dyan sa pagiging magagalitin niya. Yung sa hindi niya pagkontrol ng galit niya. Yung ugali niya ang isa sa dapat nating hindi pabayaan. Kasi yun ang pinaka-problema niya. Wala siyang ibang sakit maliban doon. Yun lang naman ang gusto kong magamot sa kanya. Kaya wag mo nang ipagpilitan kung ano yung gusto mo. Hindi sakit sa katawan ang dapat na unahin sa kanya, kundi yung sakit niya sa utak. Ilang beses na kinumbinsi ni Berna ang asawa, pero hindi ito pumapayag na dalhin sa ospital si Charmy. Pero dahil gusto talaga yung gawin ni Berna, siya na lang ang sumama sa dalaga. Pagdating ng ospital, masama na naman ang timpla ng pag-uugali ni Charmy. Di ba sinabi kong dahan-dahanin niyo lang ang paghawak sa akin? Nasasaktan nga ako! Anak, kumalma ka.
Nandito tayo para gamutin ka. Paano kung kakalma ko nasasaktan na ako? Hindi niyo ba magawa ng maayos yung trabaho ninyo? Ilang beses na pinakiusapan ng ginang si Charmy pero hindi naman ito nakinig sa kanya. Kamuntikan niya pang mahablot ang buhok ng nurse na nag-aasikaso sa kanya. Dahil na rin sa inaasta niyang pag-uugali, walang ginawa ang mga tao sa ospital. Hindi na tinuloy ang pagtingin sa kanya dahil hindi nga siya mahawakan. Kaya umuwi na lang siya ng bahay. Kahit na ganon, galit na galit pa rin talaga ang dalaga. Hindi ako makakilos ng maayos dahil dito. Buwisit! Aray! Ayun na naman. Parang humihigpit lalong laman ko. Parang ako mababaliw. Hindi ko na alam kung ano itong nararamdaman ko. Gusto ko magwala. Gusto ko manakit, pero di ako makakilos. Hindi ko na alam. Nanginginig tong laman ko sa galit. Sakit. Buwisit. Huminahon ka muna, anak. Huwag ka masyadong magkikilos din. Baka sumakit na naman yung pamumulikat mo. Paano nga ako kakalma kung hindi mo mapigilang magalit? Gusto ng utak at katawan itong manakit. Pero tuwing kikilos ako, mas pinangungunahan ng sakit to sa lintik na palikit na to eh. Aray! Ayan na naman siya. Aray! Hindi na maintindihan ang nangyayari kay Charmy. Tila ba lumalala ang ugali niya pero hindi niya naman magawang mailabas ng husto ang galit dahil sobrang sakit din ang kanyang mga hita. Madalas siyang nagwawala sa kwarto. Hindi siya kumakain, hindi rin natutulog. Kahit na anong oras, naririnig nila itong nagwawala. Dagdag pa ang problema na nawalan siya ng trabaho. Kaya mas lalo siyang galit sa mundo. Habang ganon ang nararamdaman ng dalaga, hindi rin naman maiwasan ni Berna na mag-alala. Isang gabi, naabutan siya ng kanyang asawa na nasa loob ng kwarto nila habang nakatulala lang. Ayos ka lang ba? Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Ano na kayang nangyayari kay Charmy? Sinabi ko naman sa'yo noon pa, pero hindi mo pinapansin. Yang nararamdaman niya ngayon, dulot yan ng kawalan niya ng lakas manakit. Di ba? Ginagawa niyang bugbugin ka para gumaan ang pakiramdam niya. Kaya ngayon na hindi ka niya mabugbog, lalong nagpatong-patong yung emosyon niya. Ibig lang sabihin nun, hindi siya makawala sa nararamdaman niya. Hindi siya kakalma hanggat hindi ka nasasaktan. Mas lalong lumalalim ang galit, ang lungkot, nagsama-sama na lahat. May pag-asa pa naman siya, di ba? Nag-aalala talaga ako sa kanya. May pag-asa pa siya kung magagamot siya. Pero kung hahayaan lang siyang ganyan, walang mangyayari sa kanya. Pero hindi siya gagaling dito sa bahay. Lalo lang lalalim yung sakit niya. Kaya kung gusto mo siyang makitang maging maayos, hayaan mo siyang ayusin ang sarili niya. Hindi ako, hindi ikaw, hindi tayong pamilya niya ang makakapag-ayos sa kanya. Kung hindi siya mismo, basta makita niya kung ano yung mali sa kanya at kung paano niya kakayaning baguhin yon para sa kanyang sarili at para sa atin. Mabait na bata pa naman si Bunso. Nando na tayo, mabait siyang bata. Pero kailangan niya talagang mai-rehab para dun siya magpagaling. Yan na lang ang tanging tulong na kaya nating gawin para sa kanya. Naiiyak na lang si Berna sa mga nangyayari. Mahal na mahal niya si Charmy, kaya masakit talaga sa kanya na makita itong nagdurusa sa bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa mga lumipas na araw, bibihira lang kumain si Charmy dahil nawawala na rin siya ng gana. Walang kahit na sino ang makakausap sa kanya ng maayos. Lagi kasi siyang pasigaw magsalita. Kaya isang araw, sinubukan ulit ni Berna na kausapin ang dalaga. Nagbabaka sakali siya na kahit nagalit ito, makakapaglabas pa rin siya ng kanyang saloobin. May katagalan sa loob ng kwarto si Berna. Pero kahit na anong salita niya, hindi siya kinikibo ni Charmy. Anak ko, ang payat mo na oh. Tapos kung hindi ka nagwawala, nakatulala ka naman. Lagi kang balisa,
hindi ka kumakain. Paano ka magiging maayos niyan? Hindi ko alam. Nababaliw na nga siguro ako. Tama nga si Dad. Hindi ko alam kung ano itong hindi makawala sa damdamin ko. Siguro sa dami ng problema na dumadating sa akin, hindi ko na alam paano lahat yun kakayanin. Puro sama ng loob. Lahat na ipon na. Kaya ayan, naging baliw na ako. Nasiraan na ng bait. Anak, hindi ka nababaliw. May problema ka sa emosyon mo pero hindi yun pagkabaliw. Nagagamot yan. Nagbabago rin yan. Hindi ka naman habang buhay magiging ganyan. Nababaliw ako. Matagal na to. Nawawala lang to kapag nabubugbog kita. Pero ngayon na hindi ko na magawa, wala na. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin eh. Kahit natutulog ako, bigla akong magigising. Gusto kong manakit. Hindi ko mapigilan. Pero ngayon na hindi ko na yun magawa. Ewan. Hindi ko masabi. Walang salita kung ano itong nararamdaman ko. Basta yung laman ko talagang nanginginig sa galit. Gusto ko namang pigilan eh, pero hindi ko talaga kaya. Nasanay na ako dun sa nagpapaginhawa na lang sa akin kapag nakakapanakit ako. Kapag nakakakita ako ng dugo. Baliw na nga ako. Baliw na. Hindi ka baliw. Nagkaroon lang ng problema ang emosyon mo at hindi mo yun naharap agad. Pero magiging maayos ka pa rin. Naniniwala ako sa'yo. Bakit ba palagi kang naniniwala sa akin? Bakit hindi ka magalit? Di ba dapat galit ka rin dahil sa mga nagawa ko sa'yo? Ako pa yung nanakit sa'yo eh. Hindi mo naman ako anak. Naniniwala ako sa'yo dahil mahal kita. Kilala kita. Nakasama kita simula nung bata ka pa. Alam ko kung sino ka at ano ka. Di ba? Si Mami ang kakampi mo sa lahat. Kahit na anong mangyari, andito ko at naniniwala sa'yo. Hindi naman kailangan na magkadugo tayo para maging anak kita eh. Basta alam ko sa puso ko na anak kita. Kung mahal mo ako, tulungan mo ako. Kung mahal mo ako, alisin mo ako sa sitwasyon na ito. Gusto kong lumaban, pero ayokong manakit. Mom, please, tulungan mo ako. Tutulungan ka ni Mami. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Pero kahit na anong mangyari, kahit saan ka mapunta, tandaan mo na mahal kita. Ha? Natatakot ako. Paano kung hindi ko kayahanin? Paano kung maging mahina ako? Kaya mo. Alam kong kakayanin mo yan. Kapag pakiramdam mo susuko ka na, isipin mo na magkikita-kita pa ulit tayo. Na uuwi ka ng bahay na maayos ka na. Normal lang magalit, pero alam kong makakaya mo yang kontrolin nang wala kang nasasaktan. Andito lang ako palagi sa'yo. Naghihintay na gumaling ka. Anak, may pamilya ka. Ito na ba yung parusa sa akin? Para akong mabibilanggo kapag nandoon na ako sa rehab. Paano kung mag-iba lalo ang ugali ko? Baka ayaw niyo na sa akin. Ang sama kong tao. Hindi yan parusa sa'yo. Isipin mo na lang na proseso yan. Hindi ibig sabihin na dadalhin ka namin doon, itinatakwil ka na namin. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ka dapat mahiya. Tandaan mo lagi na mahirap din to para sa amin. Hindi ka namin pababayaan dahil lagi kitang bibisitahin. Magdadala ko ng paborito mong pagkain. Palagi. Napuno ng emosyon ang dalawa. Hindi na rin napigilan ni Charmy ang umiyak. Natatakot siya pero sa unang beses, nakapagdesisyon siyang gagawin na niya kung ano yung dapat. Dahil sa haba ng mga linggo at buwan na nagdurusa siya sa sakit niya, gusto na niyang makalaya. Gusto niyang makita ulit ang ganda ng mundo nang walang galit at walang pananakit. Kusa siyang nagsabi sa ama na handa na siyang magpunta sa rehabilitation center. Malungkot si Berna
Pero yon ang kailangang gawin ni Charmy. Halos 1 linggo na ring wala si Charmy pero 2 beses na nilang nadalaw. Isa pa sa ipinag-aalala ng ginang ang pamumulikat ni Charmy na hindi pa rin nawawala. Isang araw, nakatulala lang siya sa kusina noong naabutan siya ng kasambahay nila. "Ma'am, okay ka lang po ba? Kanina ko pa po pansin na nakatulala kayo. Kanina doon sa may sala, ngayon dito naman. May masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po bang magluto ako ng pagkain niyo?" "Hindi, okay lang ako. Ang inaalala ko ay si Charmy." Sabi niyo naman po maayos siya. O ano pong pinag-aalala niyo? Baka naman po namimiss niyo lang siya. Yung sa pulikat niya. Nag-aalala ko, paano kung malamig doon? Tapos biglang sumakit. Baka walang maghilot nun. Paano kung umiiyak siya ngayon dahil doon? Naaawa ako sa kanya. Okay na dun sa gamutan niya sa pananakit, pero iba naman yung sa pisikal. Gagaling din naman po siguro siya. Tiwala lang po kayo. Nagtiwala nga po kayong gagaling yung ganong pag-uugali. Diyan pa kaya sa pisikal na sakit lang. Iniisip ko nga, baka totoo yung sinabi na kinulam siya o kaya nausog. Di ba may mga ganon? Kasi pagkatapos ng outing namin nagkaganon siya eh. Wala naman akong kilala na albularyo. May nakausap ako, mukha naman siyang peke. Iba naman yung sinasabi niya. May nagkakagusto raw kay Charmy na tikbalang na nakatira sa malaking puno, sa likod daw ng bahay. Wala namang puno dito sa atin. Puro bahay na malalaki yan. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Ayun, hindi na rin ako nagtiwala sa ibang albularyo. Hindi pa po pala sinasabi sa inyo ni Sir yung ginawa niya? Ginawa ng sir mo? Ano bang ginawa niya? Mas maganda po kung kayo na lang ang magtanong sa kanya. Ayoko pong pinangungunahan kung anong dapat na kayo lang po ang nag-uusap. Hindi na mapakali si Berna. Dahil kahit anong pilit niya kay Biday, hindi nito sinasabi kung ano ang ginawa ni Moy. Kaya naghintay pa hanggang kinagabihan ng ginang para lang makapagtanong sa asawa. Pero sa unang pagtatanong niya, parang hindi gustong sagutin ni Moy. Kaya inulit niya ang pagtatanong tungkol sa ginawa nito. Ha? Anong ginawa ko? Ewan ko, hindi ko alam. Kaya nga tinatanong kita, di ba? May sinasabi kasi si Biday. Ano ba yung ginawa mo sa anak mo? Wala yon. Pinapaalis ko naman na. Medyo natagalan lang. Pero mawawala rin yon. Ano nga yun, ha? Oo na. Kasi hindi ko naman intensyon. Pero nagparitwal ako para sa kanya. Ritual? Anong klaseng ritual? Pinakula mo ba ang anak mo? Ano ka ba naman? Bakit naman ganun ang ginawa mo? Naiinis na kasi ko eh. Ayaw mo naman siyang iparehab. Tapos, todo tanggi ka pa rin kapag binubugbog ka niya. Pero hindi naman ganun kasama ang ginawa ko sa kanya eh. Simpleng sakit lang naman yun. Para kahit paano, makontrol niya yung sarili niya. May maganda namang naidulot, di ba? Kita mo naman, siya na ang nagkusang nagsabing magpaparehab na siya. Isa pa, pinapaalis ko naman na yung kulam. Ang sabi sa akin, medyo matagal yon. Baka mga ilang linggo pa. Sa susunod, wag mo na ulit gagawin yan, ha? Masama ang magpakulam ng tao. Hindi naman ganun kalala eh. Hindi naman yun yung klase ng kulam na galit sa tao. Malalaman o hindi, malas sa buhay ng isang tao ang magpakulam. Tandaan mo yan. Iba ang energy nun. Saka iba rin yung mararanasan mo. Baka mamaya sa'yo pa bumalik kung ano pang mas malalang mangyari sa'yo. Bakit si Biday alam niya? Malamang kakilala niya yung pinuntahan ko eh. Siya ang nagsuggest sa akin. Ay naku naman. Huwag mo na lang talagang uulitin. Naku, yari ka talaga sa akin. Mild lang naman din yung pinagawa ko eh. Dahil naaawa rin ako sa anak ko. Pero bilang magulang, wala naman akong ibang gustong mangyari kundi maging maayos siya. Pero paano siya magiging maayos kung siya mismo ayaw niyang ayusin ang sarili niya? Kaya nga tinutulungan ko siya, di ba? Iba naman yung tulong na ginawa mo sa kanya eh. Oo na, mali naman talaga ako eh, kaya sorry na. Huwag mo na lang sabihin sa kanya dahil baka makadagdag pa ako sa sama ng loob na nararamdaman niya.
Sasama na lang ako sa susunod kapag bibisita ka sa kanya. Halos 2 linggo ang lumipas, doon na lang din nalaman ni Berna na gumaling na ang pamumulikat ni Charmy. Pansin niya kasi na nakakalakad na ito ng maayos. Masaya na siyang malaman na wala na ang kulam na pinagawa ni Moy. Dahil tama na ang parusa na yon, handa na rin naman ang dalaga na harapin ang mali niyang nagawa noon. Nakikita rin na nagpupursige siyang maging maayos at kaya ng kontrolin ang emosyon at galit. Isang araw pa, dinalaw ni Berna si Charmy. May dala siyang pagkain para rito. Wow! Ito yung gusto ko. Kagabi ko pa ito naiisip eh. Napanaginipan ko pang hato. Ramdam mo talaga kung anong gusto ko, Ma'am. Siyempre naman, sinabi ko sa'yo 'di ba na baby pa rin kita? O ano, kumusta ka naman na? Base naman sa nararamdaman ko, okay na ako. Basta tuloy-tuloy lang ang therapy ko. Sabi sa akin, dahil nga to sa mabigat na emosyon ko noong naghiwalay kami ng boyfriend ko. Parang sa pagkimkim ko, naipon. Tapos hindi ko mailabas hanggang sa pananakit na lang yung kaya kong gawin. Ngayon, okay na ako. Kasi naikukwento ko na eh. Pwede ka na niyan lumabas? Hindi pa muna. Pwede na siguro pero ayoko muna. Gusto ko yung lalabas ako tapos okay na talaga ako eh. Yun bang hindi na ako mabilis magalit o may control na ako sa sarili ko? Basta kahit na anong mangyari, may pamilya ka naghihintay sa'yo ha. Next na dalaw ko kasama ko sina ate mo at daddy mo. Para naman makasama ka ulit namin. Salamat, Ma'am, dahil hindi mo ako pinabayaan. Sorry sa pananakit ko sa'yo noon. Ayoko na ulit mangyari yun eh. Kaya gusto ko na maging better person. Wala yun anak. Sorry din kung hinayaan kong lumala ka. Basta kahit na anong mangyari, lagi mong tatandaan na nandito lang ako sa tabi mo. Anumang problema ang naiisip mo o anuman yung bigat na nararamdaman mo, kasama mo ko. Pwede ka magsabi sa akin ha. Nandito ako para sa'yo. Palaging nagbibigay ng suporta si Berna sa dalaga. Hindi niya hinahayaan na may maisip itong mali sa pagpapagaling niya. Hanggang sa lumipas ang 1 taon kung saan nakalabas na rin si Charmy. Naging malaki ang pagbabago sa kanya. May mga oras na sinusubok ang kanyang pasensya. Nagagalit siya pero kaya na niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi na siya katulad noon na kapag galit siya, magwawala na siya at mananakit. Naging malaki rin ang tulong ng emosyonal na suporta sa kanya ng pamilya. Natuto na rin siyang maglabas ng saloobin para hindi ito maipon at magbalik ang dati niyang ugali. Naging masaya sila sa paglipas ng panahon, lalo na nung nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Charmy. Malaking tulong ang naging gamutan niya para sa pagkakaroon ng malawak na pag-unawa at mahabang pasensya. Sadyang may mga taong kinikimkim ang galit hanggang sa sumabog sila. May mga nakakaya itong kontrolin, pero may ilan na hindi kaya. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil wala silang natutunang tamang paraan para ilabas ang sakit. Kaya mahalaga talaga sa bawat tao na maintindihan kung ano ang tamang paghawak ng kanilang emosyon. May mga galit kasing naiipon at lumalabas ito sa pamamagitan ng pagiging mapanakit. Ang pinagmula ng sakit ay hindi pahintulot para ipasa ito sa iba. May paliwanag pero hindi dapat gawing palusot. Ang tanging problema ng iba, hindi lang basta galit, kundi kawalan ng disiplina kung paano ito mailalabas. Doon magiging mahalaga ang tulong at gabay pero hindi sa paraan ng pagtitiis at pagpapabaya na gawin ang hindi dapat gawin. Para sa mga taong nakakaranas ng pananakit mula sa mga mahal nila sa buhay, tandaan na lahat ay may hangganan. Kailanman, hindi matatawag na pagmamahal ang pagtitiis. Dapat pa ring isipin ang kapakanan ng iyong sarili. Tunay rin naman na kayang magbago ng isang tao.
Pero hindi sa pamamaraan na ginagawa mo, kundi sa paraan na kailangan talaga ng gabay ng mga taong pinag-aralan ang emosyon at kaisipan ng bawat tao. Dahil mas may tamang proseso ang lahat. Tandaan din na hindi titigil ang karahasan kung hahayaang manatili at tatapatan lamang ng pagmamahal. Ang pagkakaroon ng problema ay hindi kailanman sapat na dahilan para manakit ng kapwa. Kaya mga apo, huwag manatili sa bawat pananakit ng kapwa. Kahit anak mo pa ito o minahal mo pa ng sobra. Dahil hindi nakakatulong sa kanila ang pagsalo mo ng problema, magiging dahilan pa ito para lumala sila at baka makadamay pa ng ibang tao. Ano sa tingin niyo ang ugaling ginawa ni Berna? May opinyon ba kayo sa pagtitiis niya at pagmamahal niya kay Charmy? Maaari niyo yang ibahagi para amin ding mabasa. Naway may aral kayong natutunan sa ating bagong kwento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig niyo mga apo.